Meron po tayong dalawang party list na hindi po mapoproklama. Sinuspend po ng komisyon ng National Board of Canvassers ang kanilang proklamasyon dahil sa pending cases nila. Good morning everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Ayan, breaking news na naman po tayo ngayon mga kaibigan. Naniniwala ba kayo na walang personalan ang ginagawang ito ng COMELEC chairman na si George Garcia? Ayan, so alam naman natin mga kaibigan, bago pa man ang eleksyon ay very vocal na po ang mga party list at ilang mga kandidato no sa kundina sa patakaran at sa mga ipinalalabas o sinasabi ni George Garcia. At ngayon nga pong tapos na ang halalan ay marami na naman pong mga kalokohang ginagawa itong si George Garcia. So ang tanong ko po sa inyo, sadya nga ba talagang walang kinalaman si George Garcia kung bakit hindi ipinoproklama sa kasalukuyan o bakit pinagpaliban ang proclamation ng dalawang party list, no? Ang Duterte Youth Party List at ang BH Party List, no? Ang dalawang party list na pong ito ay very vocal din po sa pagsuporta sa dating administrasyon at sa mga Duterte. Okay, alam naman po natin, Duterte Youth Party List at ang BH Party List sa pamumuno po, no, ng isang mahusay, magaling at matapang na kongresista. Ayan, kung sino man po yung kongresista ng BH Party List, maraming salamat sa iyong matapang na paglaban sa katiwalian at kalukuhan. Ayan, so alam naman po natin ang dahilan kung bakit ito ginagawa ni George Garcia. Hindi lamang po kayo ang ipinagpaliban ang proklamasyon. Kasama na rin po dyan si Attorney Respicio na kinasuhan pa nga mga kaibigan. Ang dahilan po ni attorney pa man din ito pero hindi marunong umintindi at hindi marunong sumunod sa saligang batas, si George Garcia. No? Ang dahilan po kung bakit hindi na iproklama pansamantala ang dalawang party list di umano ay mayroong kinakaharap na kaso. Now, back to you. No, tanungin natin si George Garcia. Hindi ba't si Congresswoman elect ay mayroong conviction, no, kaugnay po sa drug case na kanyang kinakaharap? Bagamat siya ay pinalaya, pero nitong mga nakaraang linggo po ay naglabas po ng motion ang Court of Appeals, no, at ibinalik po sa Regional Trial Court ang kaso ni Laila De Lima. So ibig sabihin hindi po sumasang-ayon, hindi po pumapayag at binaligtad po ng Court of Appeals ang hinatol na palayain itong si Laila De Lima. Okay, so ibig sabihin sa mata ng batas, si Laila De Lima po ay convicted of a crime related to drugs. Okay? So, ipaliwanag mo yan, George Garcia. May kaso po si Laila De Lima and yet pinayagan ninyong tumakbo sa Kongreso. Siya po ay convicted criminal kung tutuusin. Kung napakinggan mo, George Garcia, ang Quadcom, no, nang tinanong po si Attorney Cristina Conti, ano ba ang definition ng isang kriminal? Attorney Cristina Conti responded that a criminal is considered a criminal if there is a conviction. So, ibig sabihin, convicted po si Laila De Lima and yet pinayagan ninyong tumakbo sa Kongreso. At ngayon nga po ay pinroklama po ninyo bilang Congresswoman elect. Okay? So, ito po ay isa lamang sa mga obvious na kagaguhan, pagbabaliwala at paglapastangan sa ating saligang batas. George Garcia, magpaliwanag ka. Okay? Pangalawang issue na dapat nating sagutin mga kaibigan. Si Erwin Tulfo ay nanalo bilang senador.
Siya po ay isang Pilipino, ipinanganak sa Tacloban, Leyte noong 1960s. Noong 1980 po, siya ay nagtungo sa Amerika. At sa kagustuhan po niyang makahanap ng trabaho, siya po ay nameke ng mga dokumento upang palabasin na siya ay US citizen. Dahil naloko po niya ang bansang Amerika at napaniwala po niya na siya ay isang Amerikano, siya po ay nagtrabaho sa military. Pagkaraan ng ilang taon, natuklasan ng Amerika na peke ang mga dokumento na kanyang isinumite, kaya siya ay naaprubahan at naging US citizen. Ang tanong po, maaari ba siyang maglingkod at maupo bilang senador dito sa ating bansang Pilipinas? Kung titignan po natin ang ating batas, mga kaibigan, hindi ko po kinakampihan si Erwin Tulfo. Pero para sa akin, siya po ay maaaring mamuno, siya po ay maaaring maupo bilang senador. Bakit? Ang tinitignan ko po dito ay kung paano nga ba niya na-acquired ang kanyang US citizenship. And according to US court, he was able to acquire his citizenship by presenting fraudulent documents. So ibig sabihin, nagsumite po siya ng mga pekeng dokumento para palabasin na siya ay isang natural born na Amerikano. So dahil dyan, ay nakuha po niya ang pagiging citizen ng Amerika. So, siya po ay naging Amerikano sa pamamagitan ng pagsusumite ng mga pekeng dokumento. Okay? So therefore, dahil peke ang kanyang mga dokumentong isinumite, yun po ay matatawag o masasabi natin, base sa aking opinion, void ab initio. No? Ang ibig pong sabihin ng void ab initio is fault or error or wrong from the beginning. So therefore, siya po ay mananatiling Pilipino. Ayan. So siguro po no, kung mapapakinggan at mapapanood ito ni Erwin Tulfo, baka magpasalamat pa siya sa atin dahil binigyan ko siya ng napakagandang idea. Okay, so bigyan ko po kayo ng pangalawang halimbawa. Halimbawa, ikaw po ay mayroong asawa and then kinasal po kayo sa simbahan at sa husgado. Legal ang inyong kasal. After 10 years, naghiwalay po kayo ng iyong partner. And then makalipas ang ilang taon, muli kayong nakahanap ng partner at nagdesisyong magpakasal. Okay, nagpakasal po muli kayo. Ang tanong po, ang ikalawang kasal po ba ninyo ay valid, legal, at kinikilala ng ating saligang batas? Ang sagot po ay hindi. Sapagkat kayo ay kasal pa noong una mong asawa. So therefore, the second marriage is void ab initio. Ganon din po ang citizenship ni Erwin Tulfo. When he acquired his US citizenship, he presented fake documents para mapatunayan po na siya ay Amerikano. Ngayon, kung nais po ng Amerika na siya po ay habulin, hanapin at kasuhan, then ang gagawin po ng Amerika ay magsasampa po sila o hihiling po sila sa korte dito sa Pilipinas at hihilingin nila na isurrender si Rafi Tulfo o si Erwin Tulfo dito. No? And it's up for the government kung siya po ay dadalhin o ipapadala o isusuko sa Amerika dahil mayroon na po tayong batas ngayon na expatriation laws na ibig sabihin kahit ang mga Pilipino na nagkasala at kinasuhan at nagtago sa ibang bansa ay maaari na nating pauwiin dito
at hanapin. Ganon din po sa Amerika o sa ibang bansa. Kapag ang kanilang mga citizen o ang kanilang mga tao po na nasa ibang bansa at nandito po sa ibang bansa, maaari po nilang hanapin. Okay? So, yun po ang maaaring gawin ng Amerika. Ngayon po ay dalawa ang tanong natin. Saan kaya papanig si Erwin Tulfo? Papanig kaya siya sa administrasyon ni President Bongbong Marcos Jr. or papanigan po niya ang mga Duterte? Ayan, alam naman po natin na mayroong nakaambang na impeachment complaint against the Vice President. At nitong nakaraang halalan, lahat po ng mga kongresista na kumalaban at talaga namang nagdiin kay Vice President Sara Duterte ay hindi po nagwagi. Maging ang ilan sa mga senador na bumaligtad, 'di ba? Ay hindi rin po nagwagi. So, yan po ay isang hudyat na ang sino mang kumalaban sa mga Duterte sa ilalim ng ating saligang batas sa pamamagitan ng malayang pamimili ng mga mamamayan, wala na po kayong lugar sa gobyerno o sa politika. Okay, kaya hindi po natin masasabi na si Erwin Tulfo ay kakampi para ma-impeach si BP Sara. Hindi rin po natin masasabi na si Erwin Tulfo ay kakampi sa administrasyon ni President Bongbong Marcos Jr. dahil tapos na po ang halalan. Isa pa, inihayag na po ni President Bongbong Marcos Jr. na ayaw niya ng gulo at tinututulan niya ang impeachment. Sinabi na rin po ni Bongbong Marcos Jr. na marami na siyang kaaway. Tantanan na ninyo ang mga Duterte. Yan po ang sinabi ni President Bongbong Marcos Jr. dahil nais na po niyang makipagbati kay Vice President Sara Duterte. Ayan. So, nitong nakaraang araw po, bakit kaya ganito ang naging sagot o paliwanag o naging desisyon ni President Bongbong Marcos Jr. Dahil sinabi po ni Vice President Sara Duterte, nais kong matuloy ang impeachment complaint laban sa akin. Nakahanda ako na harapin ang impeachment na inihain at inilatag sa akin. It's either guilty or non-guilty, nakahanda po akong harapin ito. At nais ko nga pong mangyari ito ngayon dahil nais ko ang bloodbath na impeachment trial. Ang salitang bloodbath ay hindi po naintindihan ng mga nanalong senador kagaya nga po ni Laila de Lima, kagaya po ng iba pang mga prosecutor ng impeachment trial. Okay, so ang ibig sabihin po ng bloodbath impeachment ay mayroong isang madugong labanan pag siya po ay isinalang na sa impeachment trial. Ano po ang madugong labanan? Ang ibig pong sabihin ni Vice President Sara Duterte, siya po ay mayroong isang napakalaking alas. Mayroon po siyang napakatibay na ebidensya at mayroong matibay na laban upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ang bloodbath po ay hindi nangangahulugan ng patayan, no? Kaya Secretary or Congresswoman-elect De Lima, Diyos ko po, kung isa kang abogada, sana naman ay magkaroon ka ng comprehension kasi nakakahiya ka. Mas marunong pang umintindi sa iyo ang mga ordinary citizen. Ang ibig sabihin po, uulitin ko lamang, ang sinabi po ni Madam
Vice President Sara Duterte that she wanted a bloodbath impeachment trial is that ang impeachment trial na mangyayari po ay magiging madugo dahil mayroon po siyang mga pinanghahawakang pasabog. May mga pinanghahawakan po siyang ebidensya. Alam nyo ba kung ano yon mga kaibigan? Panoorin po natin o pakinggan ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte kung ano ang pinanghahawakan niyang alas. Okay? So, ito po ang tanong natin mga kaibigan. Naniniwala ba kayo? Ayan, Lisa Marcos, naalala mo, nagpadala ka sa atin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Hi, this is she's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Utak na mo ka. Wala ka ngang posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Sirahin mo yung tangal ng mga kasama ko. Ako sa Vice President. Sasabihin niyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan, na hindi nyo nga nilabas, na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, tangina mo ka, may utos na ng pera sa DepEd. Tapos kami yung nagsisinungaling? Nagbibigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin.